Ayan mga ka-agri, napakagandang tingnan dahil maganda yung takbo ng ginawa nating patubig, itong drip irrigation system na to. Ang tabayanan nyo mga ka-agri dahil magbibigay ako ng tips saka mga konting ideya para makagawa kayo ng ganitong drip irrigation system, yung mga hindi pa marunong, yung wala talagang ideya. So ito mga ka-agri, wala itong pressure tank. Nagtanong kasi si ka-agri kung wala daw ba itong pressure tank. Ito ka-agri, itong ganitong may makina, wala talagang pressure tank to, kasi ito na yung pinaka pressure nya, yung makina na. Ayan, kung mapapansin nyo, yung under ng makina, siya nang tumutulak doon sa tubig, kaya wala na siyang pressure tank. At etong ginawa ko na to mga ka-agri ay sobrang DIY lang talaga, sobrang tipid, kasi wala pa rin tayong yung filter, hindi na natin nilagyan ng filter, wala siyang pressure gauge, wala yun mga ka-agri, walang ganon, hindi ko na nilalagyan ng ganon, diskarte na lang. At yun ang ituturo ko ngayon sa inyo mga ka-agri. Ayan, gandun mga ka-agri ang main line natin. Ayan, oh. Eto, papakita ko sa inyo mga ka-agri kung paano maglagay pagka hindi pantay-pantay na ganito yung dulo ng kwan natin, ng flat natin, hindi siya pantay-pantay, di ba? Lalatagan nyo ng main line. Ayun, oh, gaganyan natin dahil may flat pa rito. Lalagyan natin siya ng T. Ayun, oh, T. Tapos lalagyan natin siya ng main line dyan. Oh, andito naman yung isang drip. Bali dalawa siya. Ganito siya kalakas mga ka-agri, kasi lahat yan mga ka-agri, bali 40 na drip irrigation yung dumadalo, yung 40 na valve, yung nakabukas pa. Bali hindi pa ako nagsasara. Mamaya magsasara na tayo, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo mga ka-agri kung paano siya gumagana. Ito. Ayan, oh. Ganyan yung tubig niya mga ka-agri. Ayan. Pagka nagbubukas kayo mga ka-agri, pipigilin nyo siya rito. Ayan, oh. Nakapigil ako kasi pagka dito lang tayo bumubukas, masisira siya rito sa may dugtungan natin, pwedeng magkalik dyan. Kailangan mga ka-agri nakapigil kayong ganyan, tapos kung hindi naman dalawang kamay, hawakan nyo siya rito para siguradong, kasi medyo mahigpit siya. Ayan, oh. Oh. Kumbaga madali siyang ibukas. Ayan, ganyan siya gumagana. Pero pagka nagsara na tayo dyan mga ka-agri, kumbaga yung kalahati lang ibubukas natin, mas lalakas pa to. Tingnan nyo mamaya mga ka-agri, pag nagsara na tayo, magbubukas tayo rito kung gaano siya kalakas talaga yung pressure nya. Ayan, may T siya, tapos diretso pa doon kasi nga meron pa tayong flat dito. Ayan, o, tingnan nyo, ganito na yung ginagawa nating diskarte. Sobrang tipid lang nito. Meron ulit siyang elbow naman dito, kasi dulo na to eh. Ayan, o. Maglalagay rin tayo ng drip line dyan, kung ilan yung drip line na ilalagay natin. Kasi ang itatanim na lang natin dito mga ka-agri ay yung kangkong. Ayan, ganito lang yung ginawa natin para hindi siya mag-leak. Oh. Nakita nyo naman, sinalpakan ko lang to. Ayan, tignan natin mga ka-agri lahat. Eto mga ka-agri, isang tip ibibigay ko sa inyo ngayon. Bago kayo magpaandar ng makina mga ka-agri, siguraduhin yung lahat ng valve na yan nakabukas kapag nasa trial pa lang kayo. Kasi doon nyo malalaman yung pressure ng tubig nyo, kung gaano ba talaga siya kalakas. Kailangan lahat yan nakabukas. Kung mapapansin nyo, lahat yan binuksan ko talaga. Huwag nyong isasara mga ka-agri, huwag kayong magsasara muna. Bakit mga ka-agri? Bakit kailangan nakabukas? Kasi nga, pag may nakasara na dyan, pwedeng malakas pala yung pressure ninyo, tapos may nakasara na kaagad, hindi kakayahan, kumbaga nakaset na kaagad, kumbaga ang tutubigan nyo lang talaga na plano nyo yung kalahati, isasara nyo na kaagad etong kalahati. So pwede na pagka sobrang lakas ng pressure ninyo, mawawasak siya, masisira siya, madadamage yung mga drip natin dyan, o kung hindi may puputok siya na hose, ganyan. Kailangan nakabukas muna siya lahat. Sana nagigets nyo mga ka-agri. Ayan, bubuksan muna natin lahat. Ngayon pag walang sumasabog, ayan o, katulad yan, maganda yung kondisyon nya. Magsasara ngayon tayo mga ka-agri dito sa dulo. Ito, tignan nyo mga ka-agri yung dulo ko. Ito yung tubig. Ayan.
yung dulo. At eto, malakas yung tubig niya. At papasilip ko muna pala sa inyo mga ka-agri kung gaano yung patak-patak niya. Kailangan nating ipakita. Ayan. Buksan natin tong plastic. Mamaya ako na ibabalik to. Ay mga ka-agri, mga patak-patak siya. Sobrang mahina pa. Ibig sabihin, dapat yan. Ang gusto ko kasi mga ka-agri, medyo tuloy-tuloy yung halos walang putol yung patak niya. Yan kasi may putol mga ka-agri kung mapapansin nyo. Pero ang gusto ko nga, yung halos walang putol. Kaya naman magsasara tayo ngayon para mas lumakas pa yung pressure niya. Tara mga ka-agri. Ito mga ka-agri, tutorial talaga itong ginagawa ko na to tungkol sa drip irrigation. Kasi nga gusto ko na mga ka-agri na i-introduce talaga sa inyo ng mas maganda, mas maayos yung tungkol sa drip irrigation. Magsara muna tayo ng 4. Yan, lumalakas na yung pressure. Magsasara muna tayo ng 4. Yan. Diyan wala nang gumagana diyan. May tubig diyan pero wala nang pumapasok na tubig. Kumbaga, yung mga nakabukas doon na lang pumapasok lahat yung tubig. Ayan. Kaya nga ako mga ka-agri, importante na meron tayong ganito, meron tayong switch para nakokontrol natin kung alin dapat yung tinutubigan lang natin. Ayan, medyo malakas na yung pressure niya mga ka-agri. Pero magsasara ulit tayo. Ayan, sara na natin yung kalahati. Sa tingin ko kaya naman. Makikita naman natin mga ka-agri kung sobrang lobo na yung eto. Makikita natin pag sobrang tigas na nito, ibig sabihin yan nahihirapan na siya. Kumbaga sobrang lakas na ng pressure niya. Pipisil-pisilin nyo lang to. O, ayan. Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 plat mga ka-agri. Magsasara muna tayo ng 10 plat. Ayan, sara natin to. Sara din natin to. Ayun o. Medyo malakas na mga ka-agri yung pressure. Kasi dumadami na yung nasasara. Sara din natin yan. Bali 5 na. 5 plat mga ka-agri o 10 pirela. Pero pipisilin na natin to. Ayan, malambot pa rin siya. Kaya ibig sabihin, mahina pa rin yung pressure. DIY lang to mga ka-agri. Kaya sundan nyo. Panoorin nyo mga ka-agri yung vlog ko kung paano mag-install ng drip irrigation. May part 1 at part 2 yun. Panoorin yung parehas mga ka-agri para mas maintindihan nyo kung paano i-install yung ganitong drip irrigation. Ayun o, pumapatak dito. Meron kasing butas dito mga ka-agri. Ayun o. Nasa labas siya. Ganyan yung pressure niya mga ka-agri. Tuloy-tuloy na halos o. Yan. Pero dapat gusto ko yung mas malakas pa yung pressure para mas mabilis tayo makapagpatubig. Yan, magsasara pa tayo. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito na. Medyo nakalobo na yung drip natin. Pero magsasara pa tayo kasi malambot pa naman to. Ganyan mga ka-agri, isa-isa nating isasara. Hindi po pwede na biglaan nakasara lahat. Kung hindi naman, nakasara na kaagad yung kalahati. May madadamage dyan. May masisira dyan sa maikon natin na yan. Sobrang ganda mga ka-agri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito pang 9. 9. Malakas pa yung pressure. Medyo kulang pa. Ito may leak mga ka-agri. Meron kasi yung dugtungan dito mga ka-agri. Siguro hindi ko nahigpitan. So yun, iaayos na lang natin yun. Pero sa ngayon, ganyan muna. Pagka pinatay natin yung makina, saka tayo pwedeng mag-ayos dito. Kasi pagka tinanggal natin yan, bubulwak niya yung tubig na hindi na naman natin makokontrol. Basa na mga ka-agri kaagad oh. May tubig dito. Ayun oh, meron palang dripper dito na may butas. Ayun, basa na siya oh. Basa na kaagad, ang bilis. Pero sinara muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun, 10 na, yung nakasara mga ka-agri. Ganyan na siya, ayan oh.
Tingnan nyo mga ka-agri, sobrang bilis na ng patak niya. Halos wala na siyang putol, tuloy-tuloy na siya. Yan yung gusto ko mga ka-agri na patak niya. Yan, yun yan, nakalobo talaga siya. So pwede naman mga ka-agri, ang gagawin natin, pwedeng isara din natin yung 5 pa rito. Tapos yung kada 5, kalahating oras, 5 lang yung pagaganahin natin. Pero sa ngayon, 10 muna mga ka-agri yung pagaganahin natin. Sasahod tayo ngayon ng baso. Ayan mga ka-agri, ang gagawin naman natin, sasahod naman tayo ngayon kung gaano ba karami yung po-produce niya sa may isang dripper lang. Sasahudin natin yan. Ngayon oras tayo mga ka-agri. Tingnan natin yung saktong kalahating oras kung gaano karami yung naididilig niya sa kalahating oras. Ayan, may oras tayo dito. So 9:24. Titingnan natin ulit siya pagkatapos ng 9 sa kalahating oras, 9:54 mga ka-agri. Titingnan natin siya mamayang 9:54. Yan. Isa pa mga ka-agri na tignan natin yung dulo. Tignan natin sa dulo kung meron bang tubig doon sa dulo na umaagos. Ito yung drip natin, natabunan na. Ayan o, dalawa sila. Isa pang tip mga ka-agri, titignan ninyo yung dulo ng drip tape ninyo, simula dun sa may valve ninyo hanggang dito sa dulo. Ayan, kakapain nyo siya kung pwedeng yung tignan nyo, pero makakapa nyo naman yan kung may tubig na dumadaloy. Kailangan lahat dito sa dulo mga ka-agri, umaabot yung tubig nya dito sa dulo. Ayan o, may tubig siya. Kakapain lang natin. Ito meron din, merong mga tubig mga ka-agri, makakapa naman natin yan. Meron. Kailangan isa-isahin nyo mga ka-agri kung may dumadaloy na tubig dito sa dulo ng drip ninyo, para walang malampasan talagang. Ibig sabihin pag may tubig dito kasi sa dulo mga ka-agri, lahat yan may tubig yan, simula rito sa dulo hanggang doon sa puno. Kasi dito lang pag doon nagsimula, dapat aabot dito yung tubig. Pag umabot dito yung tubig, ibig sabihin lahat yan may tumutulo dyan. Sobrang tipid lang nitong ginawa natin mga ka-agri. Meron. Saka mapapansin nyo namang meron mga ka-agri kasi nakabukol na siya, nakaangat na siyang ganyan. Ayun o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ito pang 8. Meron. 9, 10. Yan, meron din siya. Ito wala na to kasi pang 11 na to. Wala pa. Ayun mga ka-agri. Okay. Sobrang nakakatuwa na pagmasdan mga ka-agri. Tingnan nyo mga ka-agri kung gaano kalakas yung pressure niya ngayon. Dahil nagsara na tayo. Mas lumakas na siya. Malayo na yung turit niya. Ngayon, ang gagawin natin mga ka-agri, kakabit na natin itong ating line. Ayan, dito tayo puputol sa tapat niyan para saktong-sakto siya. Ito. Laki pala na sobra ng mga ka-agri ng ginawa ko. Ayan. Puputol tayo ngayon dito sa may harap na to. Ayun o. Napagsak na yung cellphone ko mga ka-agri. Ganyan siya.
Ngayon, pag umaandar siya, isara muna natin bago natin ilagay ito. Kasi pagka na umaandar naman yan, paano naman natin ilalagay, di ba? May nakita akong ganoon sa may Facebook, sa may mga napapanood ko. Sabi ko, pinapahirapan nila yung sarili nila. Pwede naman yung ganito na isara nila pagka ilalagay yung drip line. Ayan, pwede na natin bukas. Yun, gumagana na, walang leak. Pero sara natin mga ka-agri kasi yung kalahati lang dapat yung pagaganahin natin dyan. Ayan. Ayan, lain natin. Ayan. Sobrang dali lang mga ka-agri mag-install pala nito. Bakit hindi nila ginagawa? Kung ako lang mga ka-agri yung may pera na may puhunan, matagal ko na itong ginawa. Matagal na nakaplano to mga ka-agri. Kaya lang wala talaga akong puhunan noon. Wala akong pang finance para dito. May kamahalan kasi itong drip. Tignan natin. Okay, gumagana na siya. Yun lang, nakabit na siya mga ka-agri. Okay na naman siya. At dahil mga ka-agri may tubig yung hose natin, sasabayan na rin natin siya ng butas ng plastic. Bakit sasabayan natin mga ka-agri? Kasi nga katulad niya, no, pinapakita ko sa inyo. Halimbawa, walang tubig itong hose. Dahil nga ang gamit natin ay uling, yung pambutas natin. Kapag nadikitan natin siya, gaya nito, ayun, no? Kapag nadikitan natin yung drip line na walang tubig, ayun, no, mabubutas na yan. Mabubutas yan, ayun, no? Tingnan nyo, hindi siya nabutas. Kahit aksidente na matamaan natin ng pangbutas ng plastic, hindi siya mabubutas kasi nga may tubig siya. Hindi siya madadamage, ayun, no? Kaya kailangan mga ka-agri, dahil nga nasa ilalim siya ng plastic, minsan hindi natin maiwasan, hindi natin makita, andun pala siya. Kaya ang gagawin natin mga ka-agri, kailangan may tubig muna. May tubig itong drip line bago tayo magbutas. Ito hindi muna natin bubutasan kasi walang tubig yan. Ito mga ka-agri, bubutasan natin kasi nga meron siyang tubig. Huwag kayong magbubutas mga ka-agri kapag walang tubig yung drip line ninyo, kasi pagka aksidente yan na tinamaan ninyo, one na yon, butas na yon, wala, kumbaga wala nang kailangan nyo na naman ng connector kapag ganito mga ka-agri. Kapag yung sinasaldak naman, yung may talim, yung gano'n sa pinambubutas ko dati, pwede naman yon, kaya lang baka ma-aksidente ninyo na tamaan yung drip line. Wala na talaga mga ka-agri. Hindi na yun, mahihirapan na kayong mag-connect pagka ganyan. Ganyan kalapit yung kuwang ko sa atsal mga ka-agri. Yung pagbubutas ko. Sobrang dali lang. Pagka hindi nyo makita, ganyan lang mga ka-agri, oh. Isa pa, mas maganda talaga pagka mayroon siyang tubig kasi nga mas bubukol siya. Mas alam ninyo kung nasaan nakapwesto yung drip line. Ganyan siya, ganyan lang ako magbutas mga ka-agri, ano. Ito naman, DIY lang siya. Tinunaw. Butas-butas na lata ng sardinas na yung malaki. Ito siya. Tapos nilagyan ko ng uling. Maganda ito mga ka-agri kapag walang ulan, yung ganitong mainit. Yan. Magandang magbutas pagka ganito. Hindi naman siya epektibo kapag yung may ulan. Ito na mga ka-agri, pagkaraan ng kalahating oras, ito na yung naitulo niya sa kalahating oras. Ganito karami yung naididilig niya sa kalahating oras. Kapag kalahati yung sinindihan ko, kumbaga 20, 10 kasi yan, bali 20 na valve yung nakabukas na ganyan. Ang haba nito mga ka-agri, 55 meters hanggang doon sa dulo.
at ang naididilig sa bawat pinch o yung butas niya ay siguro nasa kwanto mga ka-agri, nasa 200 ml sa kalahating oras. Ibig sabihin sa isang oras meron siyang 400 ml na naididilig. O baka higit pa nga ito sa 200 ml mga ka-agri, kasi malaki yung itong baso natin. Itong ginawa natin na baso. So ayun, okay na yun mga ka-agri. Ngayon kung gusto nyong ilakas, pwede pa naman kayo magsara. Pwede pa naman kayo magsara mga ka-agri, kaya lang ang pagsasara niyan, kailangan i-divide nyo siya sa maayos. Kasi hindi po pwede na sara kayo ng sara tapos may matitira na lang siya na dalawa. Halimbawa, may natira na lang sa dulo na dalawang hirela. Hindi kasi po pwede yung ganun mga ka-agri, kasi nga pagdadalawa na lang yung natira o isa, ibig sabihin tapos na lahat sila, ito na lang yung hindi nakabukas. So pag pinatubigan natin to, puputok yan kasi mag-isa na lang siya. Kaya kailangan mga ka-agri, i-divide niyo siya ng tama. Halimbawa, kapag itong area ko meron siyang 20 na hirela o 21 na hirela, i-divide ko siya sa 3. Pwede ko siyang gawing tagpipito lang kung gusto ko pang mas malakas yung magiging patak niya. Ganon mga ka-agri, gawin yung tagpipito lang. Pwede rin naman divide ko sa 4. Eto mga ka-agri, pwede ko i-divide sa 4. Ayan, para lang ma-divide ko talaga yung oras. Kailangan i-manage yung mga ka-agri, hindi po pwede yung bukas lang kayo ng bukas kung hanggang saan lang ang gusto ninyo, tapos bigla na lang pag huli na may matitira pala na isa na lang o dalawa. So yung pressure, magsosobra naman yung pressure ngayon, sasabog yung hose na ginawa ninyo. So yun, tip na binibigay ko sa inyo mga ka-agri, kailangan divide ng maayos. Divide nyo ng maayos yung kuan ninyo, yung drip line ninyo, yung mga valve ninyo, kung hanggang saan yung dapat ninyong patubigan. Mga ka-agri, natapos na nating butasan yung plastic mulch. Ayan. Papakita naman ngayon natin mga ka-agri yung kanyang basa, kung hanggang saan ba yung inabot ng basa niya. Ito mga ka-agri, masyadong malayo itong hose natin. Kailangan ilalapit natin siyang ganyan. Dito natin siya ididikit sa may butas natin. Titingnan natin kung hanggang saan yung basa niya, kung maganda ba talaga yung basa niya. Magtatanggal muna tayo ng mga clip. Medyo madilim. Ayan mga ka-agri, oh. Ang ganda ng pagkakabasa niya. Doon sa tapat ng ayan, oh, ng drip tape. Bali, kuwan lang yan mga ka-agri. Isang oras lang natin na pinaandar, ganyan na. So isa-isang oras pwede na pala. Yung ilalim niyan mga ka-agri, basang-basa yan. Kaya kapag natapat dyan yung tanim natin, talagang sigurado basang-basa na siya. Yan. Maganda yung basa niya mga ka-agri. Ayan, oh. So kagandahan dito mga ka-agri, makakatipid tayo sa patubig. Kahit mahina yung tubig natin, nakakagawa tayo ng paraan kung paano tayo makapagdilig ng halaman natin. At sa simpleng paraan lang mga ka-agri, yung madaling paraan lang siya, pero siguradong nadidiligan. Tignan natin dito sa dulo kung nababasa ba talaga dito sa dulo niya. Lahat yan mga ka-agri, nayari ko ng butasan yan. Medyo malikot yung camera natin. Yan, dito tayo sa dulo. Tanggal tayo ng tip para hindi mapunit yung plastic natin. Yan. Ayan, maganda rin yung basa niya. Basa rin tayo siya dito sa mga tapat niya. Ibig sabihin kahit dito sa dulo mga ka-agri, maganda yung pagkakabasa niya, no? Basang-basa na siya, oh. Tapos dito, ang kwan lang dito mga ka-agri, hindi natapat yung butas ko dito sa may butas ng plastic. Kaya no, kung igaganyan natin, andito siya sa tagiliran.
Yung mga hindi natapat mga ka-agri, pero eto mga ka-agri, eto naman medyo nabasa naman yung kalahati ng butas. Kapag kaigaganito natin, mababasa yan. So andito kasi yung butas niyan. So ang gagawin natin mga ka-agri, medyo patatagalin na lang natin, siguro mga 1 oras kalahati, para mas luluwang yung nabasa niya. Aabot na siya rito. Tapos yung mga hindi talaga naabutan, ito katulad nitong iba, ito halimbawa ito, ayan, ito nabasa siya rito. Siguro dadagdagan na lang natin ng oras para umabot siya rito. Tapos itong mga hindi nabasa, titingnan natin kung hanggang saan yung basa niya. Hanggang dito lang siya, so hindi talaga siya aabot. Ang gagawin natin mga ka-agri, bubutasin na lang natin siya para matapat na siya rito. Ayun, huwag niyong bubutasin lahat mga ka-agri kasi hihina yung pressure. Doon lang magkakaroon ng leak. Dito walang pumapatak. Huwag niyong bubutasin lahat mga ka-agri. So ayun lang mga ka-agri, isang vlog na naman yung naikuha ko sa inyo. Sana may napulot kayong ideya sa pag-drip irrigation. Kung may katanungan kayo mga ka-agri, comment na lang kayo para masagot natin kung alam natin mga ka-agri. So yun lang, maraming salamat po.